ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bago tayo gumawa ng mga bagay na pagsisisihan natin sa huli ay isipin muna natin ang kahihinatnan nito. Dahil kung gaano kalakas ang loob natin na gumawa ng kalokohan ay dapat mas tatagan natin ang ating sarili sa magiging karma nito sa dulo. Ikaw kabarangay, matapat ka bang klase ng tao? Dear Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay deserve ng second chance. Lalo na kung pinagsisihan na natin ang mga kasalanan natin. Yun kasi ang paniniwala ko lalo ngayon na humihiling ako ng ikalawang pagkakataon sa dati kong kinakasama na si Arnie. Nagbagong buhay na ako at gusto kong patunayan sa kanya na handa na ulit akong maging responsableng kinakasama niya at tatay ng aming mga anak. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sev, 35 years old, call center agent na taga Quezon City. May kinakasama ako noon na ang pangalan naman ay Arnie. May anak kami ni Arnie na 4 na taong gulang na. Pero nito lang January 2024 ay nakipaghiwalay ako sa kanya sa kadahilanang nawala na ako ng gana sa aming relasyon. Hindi na siya yung babaeng nakikita ko na gusto ko pang makasama sa pagtanda. At kahit na alam kong masakit ay ginawa ko pa rin ang tingin ko ay nararapat, Papa Dudut. Hirap naman kasi sa'yo, hindi ka makaintindi. Hindi na nga kita mahal. Wala na rin saysay na magsama pa tayo. Bakit? May iba ka na ba? Huwag kang makulit. Huwag mo nang i-deny! Ganun naman talaga kadalasan ang rason ng mga lalaki pag gusto na nilang makipaghiwalay. Kunwari kapag nawalan ka ng gana sa relasyon natin pero ang totoo, meron ka ng iba. Ano naman sa'yo kung meron na akong iba? Masama ba yun hindi naman tayo kasal? Anong dahilan yan? Tanga ka ba? May anak na tayo, Sev! Hindi ko naman tatalikuran yung pagiging tatay ko sa anak natin. Magsusustento pa rin ako kahit hiwalay na tayo. Palayain mo na ako. Akala mo ganun lang kadali yun? Mahal kita, Sev! 5 taon tayo na nagsasama. Tapos ipagpapalit mo ako sa babaeng ngayon mo palang nakilala? Makaka-move on ka rin. Ano ba kasing nagawa ko? Sabihin mo nga! Pangit na ba ako kaya ayaw mo na sa akin? Hindi na ba ako masarap sa kama? Pwede ba? Huwag kang mag-umpisa ha. Gusto ko lang naman malaman para alam ko kung anong babaguhin ko. Wala ka nang dapat baguhin. Desidido naman ako na hiwalayan ka. Pero sige, para lang sagutin ko yung tanong mo. Oo, malaking bagay yung itsura mo kaya naumay na ako sa'yo. Nakikita mo ba yung sarili mo sa salamin? Kasi kung hindi, pues, tignan mo maigi para malaman mo kung gaano ka kamanas. Para kang balyenang naglalakad. Ang itim pa ng batok mo. Nakakahiya ka na isama sa mga pinupuntahan ko. Ha? Akala ko ayos lang sa'yo na mataba ako. Nung una yon, hanggang sa tawagin ka ng tangke ng LPG ng mga katrabaho ko. Imbis ay pagtanggol mo ako sa mga katrabaho mo, hinayaan mong insultuhin na lang nila ako ng ganon? Pinagtanggol naman kita. Kinumbinsi pa nga kita na magpapayat eh. In-enroll pa kita sa gym pero sabi mo, ayaw mo nang ituloy kasi nakakatamad. Paano di ako tatamarin? Abala na ako sa pag-aalaga sa anak natin at pag-aasikaso sa'yo. Mabuti sana kung nag-aalala ka sa kalusugan ko eh. Pero
Oo, mas inaalala ko yun kasi nakakahiya. Sinimulan na rin nila akong tuksuin kaya doon ako nawala ng gana sa'yo. Kaya ka naghanap ng mas sexy sa akin? Yun ba? Oo! Sexy siya at mas maganda sa'yo. Napakawalang iya mo! Buo na talaga yung desisyon ko. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Swerte mo nga eh. Sa itsura mong yan, hindi ko na pinatagal yung panloloko sa'yo. Ang kapal ng mukha mo! Buisit ka. Tingnan mo, nagdugo tuloy yung labi ko dahil sa sampal mo. Kulang pa yan kumpara sa ginawa at mga sinabi mo sa akin! Ayan! Ayan pa yung isang ayaw ko sa'yo. Masyado kang bayolente at taklesa. Sige lang, pagpatuloy mo lang yan. Mas lalo ko na talagang naiisip na tama ang desisyon ko na makapaghiwalay sa'yo. Tandaan mo na kapag umalis ka sa pamamahay na to, wala ka nang babalikan! Hinding-hindi na kita tatanggapin uli sa buhay ko! Kahit magmakaawa ka pa at umiyak ng dugo! Tigas naman ang mukha mo na isipin na babalik pa ako sa'yo. Ikaw ang kahit na umiyak ng dugo, hindi pa rin magbabagong isip ko. Iiwan na talaga kita. Ayoko na maisama sa mga tulad mo na mukhang ulikba. Papa Dudut, hindi ko naman talaga gustong insultuhin si Arnie dahil kahit papaano ay minahal ko naman siya sa loob ng 5 taon naming pagsasama. Kaya lang ay masyado siyang desperadong alamin ang dahilan kung bakit ayaw ko na sa kanya. Bagay na medyo nagpainit sa ulo ko kaya nasabi ko ang katotohanan. Hindi ko rin maintindihan kung gaano ba kahirap tanggapin na ayaw ko na siyang makasama. Pasalamat nga siya, handa pa rin akong magsustento sa anak namin. Nauwi kami sa matinding pagtatalo noong araw na umalis na ako sa nirerentahan naming apartment. Sobrang saya ko ng mga panahong yon dahil nakalaya na ako sa relasyon namin. Pagkatapos, mabilis kong pinuntahan ang sinasabing babae ni Arnie na si Leia. Kasama ko sa call center. Ang totoo ay tama naman lahat ng mga sinabi ni Arnie. Malaking dahilan ng paghiwalay namin ay noong nagkagusto na ako kay Leia. Nagsimula lang namang kaming magka-developan around December 2023. Pero matagal-tagal na ako nanlalamig sa relasyon namin ni Arnie dahil nga unti-unti nang nawala yung dati niyang ganda. Kesa patagalin ko pa ang panloloko ko ay nagpakatotoo na ako sa nararamdaman ko kaya nauwi na kami sa hiwalayan. Noong nagsimula na kami magsama ni Leia sa isang bubong ay wala na akong narinig na kahit na ano kay Arnie. Oo, nagsusustento pa rin ako para sa anak namin at pinapadala ko na lamang yung pera. Pero pinagbawalan ako ni Leia na makipagkita sa anak ko. Bagay na pinagbigyan ko naman kasi mahal na mahal ko na siya. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan at nakita ko na lamang ang sarili ko na napapaisip kung ano na ang kalagayan ng mag-ina ko. Huling balita ko ay umalis sila ng anak namin sa apartment na nirerentahan namin at umuwi sa nanay niya na taga Marikina. Ano ba? Sungit naman. Kiss lang eh. Mamaya na, naiirita ako. O bakit ka naman naiirita? Paano? Ang init-init tapos dikit ka ng dikit. Eh di sana binuksan mo yung aircon kesa nagrereklamo ka dyan na mainit. Sira yung aircon. Hindi gumagana kaya naka-electric fan lang ako. Ay, oo nga pala. Hindi ko pa napapapunta yung technician na gagawa ng aircon natin. Lagi kasi nawawala sa isip ko, lalo day shift ako. Wala naman ako rito sa apartment natin. O anong gusto mo sabihin? Na porket night shift ako, ako na yung magpapapunta sa technician na gagawa ng aircon. Bakit hindi? Eh, ikaw yun nandito. Unahin ko pang bantayan yung gagawa kaysa sa tulog ko. Ay nako, kahit kailan talaga hindi ka maaasahan sa mga bagay dito sa bahay. Matagal mo ng kontak yung nag-aayos ng aircon. Kaya ikaw na umasikaso nun. Oo na. Sige, pag sinipag ako, pero sa ngayon, tiyagain mo na lang muna yung electric fan. Ano pa nga ba? Basta huwag ka lang dumikit sa akin. Naalibadbaran ako. Magbabangayan na lang ba tayo ngayong rest day natin?
Kasi kung oo, mabuti pa pumunta na lang ako sa mall para manood ng sine. At least doon may aircon. Malamig. Bahala ka sa buhay mo. Basta dito lang ako sa bahay. Kanina ko ba napapansin na kasubsub ka dyan sa cellphone mo ah? Ano ba pinagkakaabalahan mo? Patingin nga. Uy! Akin na. Ano ba? Wala lang to. Sa ubo nga inaagaw phone ko. Teka, ano yan ha? Profile ba yan ni Arnie? Bakit ini-stalk mo yung ex mo ha? Ano naman ngayon? Anong-ano ngayon? Bakit mo nga siya ini-stalk ha? Wala lang. Pwede ba? Wag mo akong gawing tanga. Sa palagay mo maniniwala ako sa sagot mo? Wala naman talaga eh. Masyado ka lang praning. Sino bang hindi mapapraning? Sige nga. Ano malay ko? Mamaya nag-uusap na pala ulit kayo. Ang advance mo naman mag-isip. Tsaka hindi na active sa social media si Arnie. Ini-stalk ko lang siya para makita yung mga ina-upload yung picture ng anak namin. Bakit? Namimiss mo na yung anak nyo? Oo! Ilang buwan ko na rin kasi hindi nakikita yung anak ko. Di ba pinagbawalan mo ako na makita siya? Kaya malamang namimiss ko na siya. Oh, sinunod kita ha? Hindi ko kinikita ang anak ko. Baka naman magalit ka pa na tinitignan ko picture niya. Pasensya ka na ha. Takot lang naman ako na baka may feelings ka pa kay Arnie. Tapos magkabalikan kayo pag pinayagan kita makipagkita sa anak mo. Bakit mo naman naisip eh, ikaw nga yung mahal ko. Hirap sa'yo, lagi kang praning eh. Hindi mo ako masisisi no? Nagawa mo ang iwanan yung mag-ina mo eh. Paano na lang ako, di ba? Baka nakakalimutan mo. Iniwanan ko sila ng dahil sa'yo. Hindi ko nakakalimutan yon. Pero ayoko lang na gawin mo rin sa akin yon. Sa totoo lang, parang malapit na kitang iwan. Nakakayamot ka na eh. Lakas ng tama mo. Mabuti pa, umalis ka na. Di ba sabi mo pupunta ka sa mall? Alis na! Ayoko munang makita yung pagmumukha mo dito. Papa Dudut, hindi totoo na may feelings pa ako kay Arnie katulad ng binibintang sa akin ni Leia. Praning lamang siya bagay na kinakainis ko ng mga panahong yon. Kaya nauwi kami sa pagtatalo. Ayoko sa lahat na pinagbibintangan ako ng bagay na hindi naman totoo. Masama bang ma-curious kung ano na ang buhay ng dati kong kinakasama. Siya pa rin naman ang nanay ng anak ko at dahil nga ilang buwan na kaming hiwalay at hindi ko sila nakikita ay miss ko na ang anak ko. Sa totoo lang ay hindi yun ang una't huling beses na nagtalo kami ni Leia nang dahil sa pang-i-stalk ko sa Facebook account ni Arnie. Hindi ko kasi mapigilang tingnan doon yung old photos namin ng anak ko. Bagaman hindi na active si Arnie sa social media ay masaya pa rin ako kasi hindi niya ako in-unfriend. Akala ko kasi ibablock niya ako dahil ganon ang tipikal na ginagawa ng mga babae kapag nasasaktan sila dahil iniiwan sila ng lalaki. Kaya buti na lamang talaga at magkaibigan pa rin kami ng ex ko kahit sa social media lang. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kung hindi ang Facebook account ni Arnie ang ini-stalk ko ay madalas akong mahuli ni Leia na tumitingin at nagla-like ng picture ng mga sexy na babae online. Pero para sa akin ay wala lang yon. Paghanga lang yon kasi nagagandahan ako sa hubog ng mga katawan nila. Dumating din yung punto na dumating na rin yung punto na hindi na rin ganon ka-sexy itong si Leia at parang bigla niyang napabayaan ang sarili niya mula noong magsama kami sa loob lang ng 6 na buwan. Kumbagay hindi na siya kaakit-akit sa paningin ko kaya parang nabawasan na rin ang pagmamahal ko sa kanya. Sa kabilang banda ay malaking dahilan din ng panlalamig ko sa kanya ay ang hindi namin pagkakaroon ng anak. 2 beses na kasing nakunan si Leia kaya natakot na siyang magbuntis. Ayaw na niyang sumubo kasi baka raw mag 50-50 na siya sa susunod. At dahil nga sa sitwasyon namin ay na-frustrate ako at lalo kong na-miss ang anak namin ni Arnie. Dumating ang oras na naapektuhan na rin ng husto ang pagsasama namin ni Leia dahil sa dami ng problemang nararanasan namin at sa kadahilan ng hindi kami magkaroon ng anak. Beste naman buhay to. Sef, ano ba? Bakit mo ba binabasag yung mga plato? Nagtatanong
Marunong ka pa talaga? Naiinis ako! Ikaw pa yung naiinis dyan, pinayagan na nga kita makipag-inuman sa mga katrabaho mo. Tapos pag-uwi mo magwawala ka? Ayos ka rin talaga, ha? Wala kang pakialam kung gusto ko magbasag. Sa naiinis ako eh. Bakit ka ba naiinis? Kasi inggit na inggit ako doon sa katrabaho ko. Piruin mo, kinuha ba naman akong ninong na anak niya? Nung nakita ko yung baby, sobrang cute. Ang sarap buhatin at yakapin. Bigla ako tuloy na miss yung anak ko na hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikita kasi ayaw mong puntahan ko. Hindi pa ba sapat na nagsusustento ka sa anak niyo ni Arnie? Bakit kailangan mo pang puntahan yung bata? At saka kahit na gusto mong makita yung anak mo, ang tanong, papayag ba yung nanay niya? Maikiusap ako. Pakikiusapan ko si Arnie na payagan ako makita yung anak namin. Hindi niya pwede ipagkait yung bata sa akin. Miss na miss ko na yan ako. Kumalma ka na, Sev! Ano ba? Alam mo, kasalanan mo lahat to eh. Ha? Anong kasalanan ko? Bakit naging kasalanan ko? Kung binigyan mo lang sana ako ng anak, eh di sana hindi ako naiingit sa katrabaho ko. Hindi ko rin sana namimiss yung anak ko kay Arnie. Kung makapagsalita ka, parang ginusto ko na makunan ako, ah. 2 beses ko namang sinubukan na magbuntis para mabigyan ka lang ng anak. Pero ayaw talaga eh! Nang dahil lang doon sumuko ka na. Sana sinubukan lang natin na sinubukan. Ang dali lang sa'yo na itapon sa akin yung sisi! Hindi kasi ikaw yung nakukunan! Hindi ikaw yung nagbubuntis! Eh so natatakot na ako! Sef, hindi mo ba nararamdaman yung takot ko? Baka mamatay ako pag pinilit natin na magkaanak tayo! Yun din naman ang sinabi ng OB eh! Diba? Yung pinuntahan natin na OB yun na sinabi sa atin! Hindi ka ba nakikinig? O sadyang lutang ka lang palagi? Basta ang alam ko, ayaw mo na subukan natin kasi duwag ka. Hindi ako duwag! Kahit ano pang sabihin mo, duwag ka pa rin. Yung ibang babae, gagawin lahat mabigyan lang ng anak yung mga kinakasama nila. Pero ikaw, 2 beses lang nakunan, sumuko ka na. Ano bang tingin mo sa akin? Paanakan mo lang? Ayos ah. Parang ikaw pa yung galit na humihingi ako ng anak. Marami namang paraan para magkaanak tayo. Pwedeng tayo mag-ampon. Ampunin mo yung mukha mo! Huwag kasing sarado yung utak mo, Sev. Maraming bata sa ampunan na nangangailangan ng kalinga ng isang magulang. Wala akong pakialam sa mga yon. Maghintay sila ng aampo sa kanila. Ayoko na hindi sila galing sa akin. Alam mo, namumuro ka na talaga eh. Dahil lang ayaw mo na ulit subukang mabuntis. Gusto mo na ngayon mag-ampon? Ang kitid ng utak mo! Ikaw ang makitid ang utak! At sumasagot ka pang hayop ka, ha? Sige! Sige! Subukan mo saktan ako na may kalagyan ka sa barangay! Akala mo kung sino ka? Napakakapal ng mukha mo! Papadudot nagandahan talaga ako ng husto kay Leia nung unang beses siyang pumasok sa BPO company na pinagtatrabahuan ko. At aminin ko nagka-crush ako sa kanya kahit pamilyado na ako. Sexy, makinis, maputi ang balat at maganda pa ang forma. Hindi lang naman ako na love at first sight sa kanya kundi marami pang ibang lalaki sa trabaho namin. Pero ako ang pinakamaswerte sa aming lahat dahil ako ang nagustuhan ni Leia. Feeling ko nga noon ay swak na swak ang personality namin kaya siguro ay mabilis akong nahulog sa kanya. Siya lang ang nakikita ko ng mga panahon na yon kaya nagawa kong talikuran ang pamilya namin ni Arnie. Kaya lang dahil hindi niya ako magawang bigyan ng anak ay unti-unti akong nawala ng amor sa kanya. Tapos mas nakilala ko na rin ang ugali niya na may pagkataklesa at palaban. Mga bagay na ayoko sa isang babae. Sa huli kahit na anong galit ni Leia sa kagustuhan kong makipagkita sa anak namin ni Arnie ay wala na siyang nagawa pa. Siya na lang ang sumuko dahil lagi kong ipinamumukha sa kanya na kung binigyan niya lamang sana ako ng anak ay magiging isang buo at masayang pamilya kami. Mabuti na lamang talaga at meron pa rin akong anak sa dati kong kinakasama. Hindi pa rin nawawala sa akin ang pagiging tatay ko. At nung pumayag si Arnie na makapag-bonding kami ng anak ko, sa kondisyon na ako ang pupunta sa bahay nila ay ganoon na lamang ang saya at galak sa puso ko. Kaya lang ay may mga pagkakataon pa rin na hindi yon naiintindihan ni Leia, Papa Dudut.
Bakit nandito ka sa bahay, Leia? Akala ko may pasok ka. Paano ako makakapasok? Masama ang pakiramdam ko. Tapos, akala ko uuwi ka kagad pagka-out mo sa trabaho. Pero anong oras na Inabot ka na ng hapon sa labas. Nakauwi na ako. Huwag ka na magalit. Anong hindi ako magagalit? Nakikinig ka ba? May sakit ako. Inaasahan kita na umuwi kagad pagka-out mo para asikasuhin ako. Nakadaan ka ba sa butika? Bakit ako dadaan sa butika? Sev, nag-text ako sa'yo kanina na ibili mo ako ng gamot. Huwag mo sabihin hindi mo ako naibili. Nako, hindi nga. Pasensya na, hindi ko nabasa text mo. Naubos baterya ng phone ko Ayan na naman tayo Ginagawa mo na naman akong tanga sa mga katwiran mo. Nagsasabi ako ng totoo. Wala nga baterya phone ko. Bakit hindi ka nag-charge sa opisina nyo? Saan ka ba kasi nanggaling? Sa school ng anak ko. Ano? Sa school ng anak mo? Ano naman ang ginawa mo doon? May play kasi sila. Nung huling beses na nagkita kami, sinabihan niya ako na pumunta raw ako sa school nila para manood. Kaya pumunta ako kanina. Bakit hindi ka tumanggi? Mas priority mo pa yan? Sigurado naman ako nandun si Arnie para manood. Nandun nga. Pero paano ko tatanggihan yung anak ko Gusto ko rin naman siya mapanood sa play nila. Eto na naman po kami. Bata lang yon. Wala pa yung muwang sa mundo. Pakialam ba niya kung mapanood mo siya o hindi? Ang sabihin mo, gusto mo lang talagang pumunta kasi nandun si Arnie. Wala namang kinalaman si Arnie dito. Huwag mo na idama yung tao. Paano hindi ko siya idadamay? Lagi mo nalang pinapasama yung loob ko. Nakuha mo akong tiisin para na manood ng walang kwentang play ng anak mo? Habang nandito ako, masama yung pakiramdam. Nandun ka nakikipagharutan kay Arnie. Manahimik ka! Kung ano-ano pinagsasabi mo. Kasalanan mo kung mas lalo sumama yung pakiramdam mo. Kung ano-ano kasi pumapasok sa kokote mo. Ako pa talagang may kasalanan? Ikaw nga ito ko umasa, parang walang pakialam sa akin Nagkabali ka na ba kayo ni Arnie, ha? Kaya binabaliwala mo ako ngayon? Ayan ka na naman Tinitiwang ka na naman. Kahit sinong babae, titiwangin sa mga pinaggagawa mo. Wala akong ginagawang masama. Pumunta lang ako sa school ng anak ko para suportahan siya sa play niya. Pati ba naman yung minamasama mo? Kung ano-ano pa sinasabi mo na kesyo priority ko na yung anak ko kaysa sa'yo. Malamang, anak ko yun Pangalawa ka lang sa kanya. Ganon. Huli pala ako sa mga priority mo. Wala ka talagang kwenta, Sev. Wala ka na talagang ginawang matino. Ginagampanan ko lang yung pagiging mabuting ama ko sa anak namin ni Arnie. Hindi ba matino yun? Bakit ba hindi mo yun maintindihan? Oo nga pala. Wala ka pala kasing anak. Ano? Anong sabi mo? Sabi ko, wala kang anak kaya hindi mo alam yung pakiramdam na maging isang magulang. Tapos, nakikipagkompetensya ka pa sa atensyon sa anak ko. Mas bata ka pa mag-isip sa kanya Ang kapal ng mukha mo! Bakit? Nasasaktan ka? Wala akong pakialam. Ikaw naman nagdesisyon na ayaw mo na magkaanak tayo. Kaya ito yung resulta ng desisyon mo. Buti na lang talaga may anak kami ni Arnie. At least, kahit paano, nararanasan ko pa rin magpakatatay sa anak ko. Di tulad mo, inutil na yung matres mo. Umalis ka sa harapan ko, bastos ka! Ayoko na makita yung pagmumukha mo! Lalo mong pinasasama yung pakiramdam ko! Alis talaga ako! Bahala ka sa buhay mo! Kita mo wala pa akong tulog! Tapos, sasabayan mo pa ako ng kaartihan mo! Papadudod sa loob ng 6 na buwan ay sinabi sa akin ni Arnie na napatawad na niya ako dahil hindi naman ako naging pabayang tatay sa anak namin. Na-realize din daw niya ang mga pagkukulang niya sa akin kaya nawala na lamang ako ng amor sa kanya noon. Pumayag siya na mag-co-parenting kami alang-alang sa anak namin, bagay na ikinatuwa ko ng husto. Kaya lang ay mas lalo yung kinainit ng ulo ni Leia. Pero pinanindigan ko ang kagustuhan kong magpakatatay sa anak namin ni Arnie kahit na palagi nagagalit sa akin si Leia. Doon na ako nagsimulang maglihim sa kanya kapag umaalis ako at pumupunta sa bahay ng anak ng dati kong kinakasama. Kahit naramdam kong galit pa rin sa akin ang mga magulang ni Arnie, hindi naman nila ako pinagsalitaan ng masama sa harapan ng anak namin. Meron silang pagkokontrol kaya hindi na ako masyadong naiilang
na pumunta sa kanila para dalawin ang anak ko. Samantalang si Arnie naman ay may trabaho na sa Ortigas at napansin ko, Papa Dudut, na malaki na ang pinagbago ng itsura at pananamit niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil po sa madalas naming pagtatalo ni Leia at pakiramdam ko na hindi niya ako naiintindihan sa mga desisyon ko, ay unti-unti nang nagkaroon ng lamat ang aming pagsasama. Madalas nga ay nakikwento ko pa yon kay Arnie at pinapayuhan niya ako na huwag ko na raw gawin kay Leia yung bagay na ginawa ko sa kanila noon ng aming anak. Doon ako tinalaban ng hiya at konsensya, kaya imbes na makinig sa payo niya, naisip ko na sana'y hindi ko na lamang sinira ang pamilyang meron kami noon. Ilang gabi ko ring inisip kung ano ba talaga ang gusto ko mangyari sa buhay ko. Kung ipagpapatuloy ko pa ba ang pakikisama kay Leia o makikipaghiwalay na lamang ako. Sa huli nag-decide ako na gawin ang sa palagay ko ay tama at nararapat. At yun nga ay ang tapusin na ang relasyon namin ni Leia. Bagay na hindi niya na-appreciate at dahilan kung bakit sobra siyang naggalit sa akin noon, Papa Dudut. Please, Sev. Huwag mo naman akong iwan, oh. Pangako, magbabago na ako. Hindi na ako lagi magagalit sa'yo. Hindi na kita sisigawan. Pagsisilbihan na rin kita lalo. Huwag mo lang akong iwanan. Please naman, Sev. Please. Magsisilbi ang pinagsasabi mo hindi naman kita katulong. Saka ayoko na, Leia. Gusto ko na lang na maghiwalay tayo ngayon ng mapayapa. Bakit mo ba kasi ako iiwan? Ano bang nagawa ko sa iyong kasalanan? Wala, pero marami ka ng pagkukulang eh. Hindi na ikaw yung babae na gustuhan ko. Tignan mo nga yung itsura mo. Mukha ka ng manang. Napakalosa mo ng tignan eh, wala naman tayong anak. Saka yun nga, wala tayong anak kaya wala na rin akong rason para makisama pa sa'yo. Dahil lang sa bagay na yon, kaya iiwan mo na ako. Eh napakasama mo naman palang tao. Kung kasamaan man ang tawag sa pagsasabi ng totoo, eh di ako na masama. Ikaw naman lagi lumalabas na mabuti. Nakikiusap ako sa iyo, wag mo naman akong iwanan, oh, Sev, please. Hindi na ba natin pwedeng ayusin to? Pag-usapan natin to, Sev. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ayoko na sa'yo kasi masyado kang controlling. Ayoko sa lahat sa babae, yung ganyang klase. Akala ko pa naman iba ka sa lahat, pero mas malala ka pa pala. Kaya nga magbabago na ako. Hindi na ako magiging controlling. Babawasan ko na rin yung pagiging taklesa ko sa'yo. Huwag mo lang akong iwanan, Sev. Please, huwag kang umalis. Sorry, pero kung noon pa sana ginawa yan, baka hindi na wala yung pagmamahal ko sa'yo. Pero huli na kasi ang lahat. Kilala mo naman akong tao. Pag ayoko na talaga. Hindi mo na ba ako mahal? Kaya ganun kadali mo na lang itapon yung pinagsamahan natin? Hindi na. Bakit ang bilis naman? Ewan ko, hindi ko alam. Baka naman hindi mo sinubukan na mahalin ako. Sa loob ng ilang buwan na magkasama tayo, ginamit mo lang talaga ako. Ginawa mo lang akong parausa nung nagsawa ka na sa dati mo kinakasama. Tapos ngayon, nasawa ka na sa akin, basta mo na lang ako tatapon na parang basura. Minalaman kita kaya masasabi ko na totoo yung pinakita ko sa'yo. Saka, saan ang galing yung baka hindi ko sinubukan? Sinubukan ko na ayusin yung relasyon natin. Inintindi kita nung ayaw mo na mag-baby tayo. Kasi natatakot ka na baka may mangyaring masama sa'yo. Pero na-realize ko, hindi ko pala kayang pakatawanan na hindi isumbat sa'yo ng paulit-ulit yung bagay na yon. Kaya nagdesisyon na lang akong tapos itong relasyon natin. Kasi wala rin naman itong patutunguhan. Ginawa mo lang sa akin kung ano yung ginawa mo kay Arnie eh. Baka naman sinasabi mo lang yan. Kasi ang totoo, may iba ka na. Nagkabali ka na ba kayo ng dati mo kinakasama? Hindi walang ganon. Siguraduhin mo na nagsasabi ka ng totoo. Kasi walang sikreto na hindi nabubunyag. Huwag mo na akong gawing tanga, Sev.
Hindi nga kami nagkabalikan kaya huwag mo nang ipilit. Hindi talaga kayo magkakabalikan. Kasi aayawan ka na niya, Sev. At kahit na maisip mo pang magbagong buhay para maibalik yung dati niyong samahan, hindi ka na niya tatanggapin muli sa buhay niya! At bakit mo naman nasabi yan? Kasi manloloko ka! Galit ang mga babae sa mga manloloko! Kaya huwag ka nang umasa na may babalikan ka pa kay Arnie kung sakaling maisipan mong ayusin yung dati niyong relasyon! Wala ang karapatan ng pangunaan ng mga bagay. Hindi mo naman nakikita ang mangyayari sa hinaharap. Oo! Pero hindi ako inutil! Siguro nga karma ko na to. Kasi kasama mo ako sa pananakit noon sa dati mo kinakasama. Sige, tatanggapin ko. Pero sana, tanggapin mo rin yung karma mo. Pag inihain na sa'yo yun ang kapalaran! Papadudot, masaya ako na nakawala na ako sa relasyon namin ni Lea nang walang responsibilidad. Naisip ko na baka hindi talaga kami para sa isa't isa kaya hindi kami nabiyayaan na magkaroon ng anak. Pagkalis ko sa apartment namin ni Lea ay tumuloy ako sa bahay ng pinsang ko na nasa Cubao. Tapos ay tinext ko si Arnie at sinabi ko sa kanya na tinapos ko na ang relasyon namin ni Lea. Nakatulugan ko na lamang ang paghihintay sa reply niya pero wala naman siyang naging sagot. Kinabukasan, nag-decide ako na bisitahin sila ng anak namin sa Marikina. Bago ako pumunta doon ay dumaan muna ako sa isang flower shop para bilhan ng mga paborito niyang bulaklak si Arnie. Dumaan din ako sa bilihan ng donut para naman sa anak namin. Pusturang-pustura ako at nakaporma pa ang buhok ko ng mga panahong yon. Excited ako na makita ni Arnie pero pagdating ko sa bahay nila ay wala raw doon ang dati kong kinakasama. Nakipagbanding muna ako sa anak namin at pagkalipas ng 2 oras ay nakita ko si Arnie na hinatid ng isang lalaki na hindi pamilyar sa akin ang pagmumukha. Agad ko itong kinompronta at nagpakilala ako kung sino ako sa buhay ni Arnie. Nalaman ko na katrabaho niya pala yon at manliligaw pa, papadudot. Sef, mag-usap nga tayo. Talaga mag-uusap tayo. O bakit parang nagagalit ka? Sino nagbigay sa iyo ng permiso magpaligaw? Seryoso ba talaga yung tanong mo? Oo, kaya sagutin mo na lang. Walang nagbigay sa akin ng permiso. Ako lang ang nagdesisyon na handa na ako magpaligaw. Tsaka bakit? Kanino ba ako dapat magpaalam? Eh di sa akin. Nagdodroga ka ba? Anong sa'yo? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Kasi ako pa rin ang tatay ng anak mo. Kaya may karapatan pa rin ako sa'yo. Sira na siguro tuktok mo, no? Baka nakakalimutan mo, hiwalay na tayo. Kahit na ikaw pa ang tatay ng anak natin, iniwan mo na kami. Pinagpalit mo kami kay Lea, di ba? O bakit ngayon bigla ka nagkakaganyan? Hindi mo ba nabasa yung text ko sa'yo kagabi? Wala na ako matatanggap na text message mo, nagpalit na ako ng number. At bakit ka nagpalit? Akin na yung bago mong number, dali! Kapal mo! Kaya nga ako nagpalit para hindi mo na ako makontak eh. Tapos na tayo, kaya wala na rin namang saysay na magkausap pa tayong dalawa. Hindi ko naman pinagkakait sa'yo yung anak mo eh. Kung gusto mong pumunta dito sa bahay para dalawin siya, pumunta ka. Welcome ka naman dito sa bahay ng mga magulang ko. Pero kung pupunta ka man, di mo na kailangang ipaalam sa akin. Hindi na rin naman mahalaga. Kung ganun, hindi mo nga alam ang tungkol sa amin ni Lea. Kailangan ko pa bang malaman? Hiwalay na kami, Arnie. Ako nakipaghiwalay sa kanya. Oo, talaga? Oo, kasi... Huhulaan ko. Hindi mo na siya mahal kasi hindi na siya yung babaeng nagustuhan mo. Yung maganda, yung sexy. Tama ako, di ba? Arnie naman. Wala nang bago ron. Yun din naman dahilan mo kaya ka nakipaghiwalay sa akin nun. Aminin ko na medyo loko-loko ko nun. Kaya ako nagawa yun sa'yo at sa anak natin. Pero nagbago na ako ngayon. Aanin ko naman yung sinasabi mong pagbabago. Sige nga. Kasi gusto kong magsimula ulit tayo. Gusto kong itama yung mga pagkakamali ko sa inyo ng anak natin. Kaya sana bigyan mo pa ako ng second chance. Alam mo, kung nagbibiro ka, congrats kasi napatawa mo ako. Hindi ako nagbibiro.
Seryoso ako. Gusto kong makipagbalikan sa'yo at magsimula ulit tayo. Mas gugustuhin ko pang iumpog ulo ko sa pader kaysa makipagbalikan sa'yo. Matapos ang ginawa mo sa akin noon, palagay mo, may natitira pa akong pagmamahal para sa'yo? Oo, nirerespeto kita bilang tatay ng anak ko, pero di na sapat yun para pabalikin pa kita sa buhay ko. Bakit? Dahil meron ka ng iba? O ano naman sa'yo ngayon? Anong akala mo? Ikaw lang may karapatang makipagrelasyon? Hindi ka pwedeng mapunta sa iba dahil mahal kita. Wala akong pake. Wala ka ng karapatan na diktahan ng buhay ko. Kapal ng apog mo na sabihin na dapat ako humingi ng permiso sa'yo bago ako magpaligaw? Bakit? Sino ka ba sa buhay ko? Wala na ba talagang katiting na pagmamahal sa puso mo para sa akin? Wala na ba talaga akong pag-asa sa'yo, Arnie? Walang-wala na. Matagal nang wala. Sinabi ko sa'yo no na pag iniwan mo ko, wala ka nang babalikan. Kaya ano pang inaasahan mo? Mula nung araw na umalis ka, inumpisahan ko nang alisin ka sa sistema ko. Kahit na masakit, kahit na paulit-ulit kong naririnig sa isip ko yung mga sinabi mong pang-iinsulto sa akin. Lahat ng pang-aalipusta mo sa pagkatao ko, lahat yon kinaya ko. Wala ka na nga narinig sa akin pagkatapos nun, di ba? Hinayaan ko na kayo ni Leia na magsama kasi baka ako lang naman talaga ang hadlang sa love story niyong dalawa. Hindi ko na kasalanan kung naghiwalay kayo kasi siguro karma niyo yun dahil pareho kayong manloloko. Arnie naman, huwag ka naman ganyan sa akin. Ikaw ang wag gumanyan-ganyan sa akin dahil pag ako nainis, baka tanggalan na kita ng karapatan sa anak ko. Kaya maayos-ayos ka, Sev. Huwag mo na akong pakialaman sa buhay ko. Nag-uumpisa na uli ako maging masaya. Mag-focus ka na lang sa sarili mo. Huwag na huwag kang papalya sa pagsusustento sa anak ko. Naku, Sev, sinasabi ko sa'yo. Tsaka tigil-tigilan mo na yung kakadrama mo, di bagay sa'yo. Mukha kang tanga. Papadudot na pahiya talaga ako ng husto ng gabing yon kaya umalis na lamang ako sa bahay nila. Pero habang nag-aabang ako ng masasakyan ay hindi ko na napigilang maiyak dahil sobrang sakit ng mga sinabi niya sa akin. Para kung sinaksak ng milyong patalim sa dibdib at kulang na lamang, ay hilingin ko na sana'y masagasaan na lamang ako ng mga panahong yon. Alam ko naman na nagkasala ako kay Arnie pero sobrang sakit palang karma na makita siyang masaya sa piling ng iba. Sa ngayon, papadudot ay ayoko pa ring sukuan si Arnie. Gusto ko siyang ligawan katulad nung unang beses ako nagkagusto sa kanya. Gusto kong patunayan, papadudot, sa dati kong kinakasama na nagbagong buhay na ako. Lahat naman ng tao ay deserve ang second chance, hindi ba? Kaya naniniwala ako na deserve ko rin yon. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko sa Barangay Love Stories. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko and God bless sa inyong lahat. At salamat po in advance ng inyong forever kapuso at kabarangay, Sev. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong makikilala mo na gagamitin ka lang para sa sariling kapakanan. Akala mo ay totoo ang pagtulong pero meron palang masamang binabalak. Ikaw, kabarangay, nasubukan mo na bang gamitin para sa sarili nilang kikakaunlad? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rita, 30 years old. Rita ang pinangalan sa akin ng nanay ko dahil pinaglihiraw niya ako sa Virgin Margarita. Kaya siguro yun na rin ang naging paborito kong inumin sa tuwing nasa bar ako at nakikipagkasiyahan sa mga kaibigan ko.
At Virgin Rita rin ang lagi kong ino-order sa tuwing nasa date ako. And speaking of date ay may nangyari ilang buwan na ang nakakaraan. At gusto ko sanang ibahagi ito sa inyo. Lagi akong sawi sa pag-ibig. Sa aming magkakaibigan, ako na lang ang hindi pa nagkakaroon ng stable na relasyon. Ako na lang lagi ang single. Ako na lang lagi ang abay sa kasal. Hindi na nakakatuwa lalo't ako lagi ang tampulan ng mga tanong sa pamilya ko kung kailan naman ako ang susunod. Ang susunod daw na magkaroon ng asawa. Susunod na magkakaroon ng anak. Nakakarindi na ngang mapakinggan ang mga tanong na ito. Hindi na nakakatuwa ang pressure. Seryoso naman ako sa relasyon kaya lang ay minamalas lang siguro sa lalaking napipili ko. Nakailang relasyon na rin ako at hindi nag-work out ang mga yon. Nalungkot ako kasi alam ko na ginawa ko naman yung best ko. Bakit hindi yun nakita ng mga naging karelasyon ko? Isang gabi mag-isa akong nasa bar, hindi ako sinipot ng kadate ko. Mas lalo lang akong nanlumo sa sitwasyon ko hanggang sa bigla na lang akong lapitan ni Osang. Kaklase ko nung elementary. Hindi kami naging close at yon siguro ang unang beses na nagkita kami ulit, Papa Dudut. Ang alam ko ay hindi na siya nagpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo. Pero nung nilapitan niya ako ay talo niya pa kaming mga nakapagtapos. Ang syala ng itsura niya, mas pinaganda pa siya lalo ng damit at alahas niya. Pwede na siyang ihilera sa mga mayayaman at mga tagapagmana. Hindi kita nakilala, Osang. Oh, sobra na ng ginanda ko. Sorry ko, ang hirap humabol Joke. Ay, hindi joke yon. Totoo nga. Ang hirap humabol sa ganda mo. Sinuwerte lang siguro sa buhay. Sana all swerte. Maganda ka rin naman. Ikaw nga tong laging pinapadala ng love letters ng mga lalaki sa kabilang section natin nung elementary tayo. Kung maganda ako, edi sana may boyfriend o asawa na ako ngayon. Hindi naman yan ang basihan ng kagandahan, no? Sinasabi mo lang yan kasi walang kahirap-hirap na nakadikit sa iyong kagandahan. Alam mo, hindi ka naman kulubot. Pero ang lakas mo makaampalaya, ha? Mabuti pa samahan muna kitang uminom. Kwentuhan tayo. Anong drinks mo? Libre ko. Wow! Libre mo nga. Pwede bang isama mo na yung dinner ko? Hindi pa kasi ako kumakain eh. Kahit mag-take out ka pa para sa breakfast mo, walang problema. Sobra naman kung pati almusal dadamay mo pa. Pero kung mapilit ka, bakit hindi? Bakit ka nga pala nandito? Tsaka bakit mag-isa ka lang? Hindi ako sinipot ng kadate ko. Hindi na rin nagre-reply sa chat ko. Baka na-traffic lang. Na-traffic? Nakailang palit na ng mga tao dito sa bar pero wala pa rin siya. Nalusaw na ang makeup ko. Pangatlong patong na to pero wala pa rin siya. Hayaan mo na, hindi mo deserve ang ganong lalaki. Hindi naman nakakatulong yung sinasabi mo ngayon. Alam ko, sawi pa rin ako. Ganito na siguro talaga. Magiging single na lang ako forever. Huwag mawala ng pag-asa, may darating pa. Ikaw, kumusta ka? May asawa ka na ba? Asawa? Wala no. Hoy, salamat. Nabawasan ang inggit ko sa'yo. Pero marami naghahabol sa akin. At bumalik na naman ang inggit ko. Hindi ka naman dapat mainggit sa akin, no? Pwede ka rin namang habulin ng mga lalaki katulad ko. Na all talaga hinahabol. Ano bang feminine wash mo para magaya ko, ha? Tingnan mo na, sense of humor mo palang benta na. Idagdag mo pa yung bewang mo na malahita lang sa lapad. Take note po, kasasamgyupsal ko lang kaninang tanghali, ha? O diba, kailangan mo lang maging confident. Hindi, kailangan ko ng reto. Ireto mo na ako, please. Yung mga napagpilian mong humahabol sa'yo, ibalato mo na sa akin. Ayoko nang maging single. Kukuhanan kita ng bago. Wag na yung mga tira ko. Akong bahala sa'yo. Baka pwedeng mag-request.
Gusto ko sana gwapo, tapos mayaman. Marami akong kakilala. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Hindi ka mababakante, girl. Ganyan na ganyan ako. Bilib na talaga ako sa feminine wash na gamit mo. Pasend ng link ha, para ma-order na yan. Ibulong ko sa iyo mamaya. Pero ngayon, kain muna tayo? Order ka lang kahit ano. Libre ko lahat, pati take out mo. Marami akong nalaman kay Osang. Madalas daw ay nasa ibang bansa siya at doon nakikipag-date. Tinanong ko kung meron siyang karelasyon pero sinabi niyang hanggang fling lamang siya dahil masyadong maraming pinagpipilian na manliligaw niya. Vocal naman ako sa pagsasabi na naiinggit ako sa kanya dahil gusto ko talagang maging ligawin din. Alam ko na mas maganda naman ako sa kanya pero mas madiskarte siya at mukhang mas ma-appeal dahil pinagkakaguluhan nga siya ng mga kalalakihan. Isang bagay na hindi ko man lang na-experience. Madalas kasi yung mga lalaki iniiwasan ako lalo na kapag gusto ko ng pag-usapan ng future. Ready na kasi akong mag-asawa. Yung aasawahin na lang ang wala. Kaya mabuti na lang at nakita ko ulit si Osang. Hindi man kami naging close noong nag-aaral pa lamang kami pero after ng pagkikitang yon ay naging malapit na kami sa isa't isa. Inasahan kong meron talaga siyang irereto at nagkatotoo naman. Tinawagan niya ako at sinabing meron daw siyang irereto sa akin. Timothy daw ang pangalan. Mayaman at single. Tagilid lang ako sa edad dahil 50 anyos na siya. Pero nakumbinsi ako ni Osang na maganda ang ganong edad dahil seryoso na raw at hindi palikero. Doon ako naniwala. Binigyan pa ako ni Osang ng damit at sapatos. Sinama niya ako sa kondo niya at nalula ako sa mga gamit niya. Ultimo rice cooker niya alam kong hindi ko afford. Sinama niya ako sa kwarto niya para makahiram na ako ng damit at sapatos. Pagkatapos noon ay inayusan din niya ako at nang mapaharap ako sa salamin ay nabigla ako sa itsura ko. Ang ganda ko pala kapag naaayusan. Nang matapos kami sa pag-aayos ay nagmadali na rin kaming pumunta sa bar kung saan namin kikitain si Timothy. Sigurado ka bang magugustuhan ako ni Timothy? Ha? Ngayon ka pa ba magdududa? Panay ang lingon sa'yo ng mga lalaking nadaanan natin papasok dito sa bar. Si Timothy pa kaya? Kinakabahan ako. Paano kung di siya sumipot? Paano hindi sisipot? Nag-message na nga sa akin na nasa parking na raw siya. Umorder na raw tayo. Ay, ayoko nang may alak. Uminom ka, girl! Nakakadagdag ng confidence ang alak. Tsaka, para maging komportable din sa'yo si Timothy. Minsan kasi yung mga lalaki, kapag alam nilang nakainom na yung babae, dun sila gumagaling dumiskarte. Oh, heto na pala si Timothy. Ay, Osang. Hi Timothy, si Rita nga pala. Yung sinasabi ko sa'yo. Totoo nga ang sinabi mo, Osang. Lumalaban ang ganda ni... Lumalaban, nanununtok. Oh, maiwan ko na kayong dalawa dyan kasi may appointment pa ako sa BGC. Pero Huwag Osang... ka nang umangal dyan. Ayoko maging third wheel. Basta, galingan mo lang sa paglalandi para ibahay ka na ni Timothy. Timothy, mauna na ako Ikaw nang bahala sa friend ko. Ingat, Osang. At salamat. 50 years old ka na talaga? Wala na talagang bawas? Tama nga si Osang. Magaling kang magpatawa. 30 lang kasi ako Saka mahilig pa sa sizzling spicy hotdog. Mahilig ka rin ba sa hotdog? Kinakabahan ka, no? Medyo. Ngayon lang kasi ako nagpareto. Nauubusan na kasi ako ng manliligaw Hayaan mo. Buong gabi kitang liligawan. Hindi pa man din nagsisimula ang ligawan, mukhang may panalo na. Huwag ka munang kampante. Baka malay mo. Pag nakalahati na nating tong date, pumalya pala ako. Hindi ka papalya sa akin, basta Basta ano? ililibre mo ko ng sizzling spicy hotdog. Seryoso ka pala talaga sa sizzling spicy hotdog. Pero meron akong mas gustong seryosohin. Ano yun? Ikaw. Hindi ko napaghandaan yun
Hindi ko rin naman kasi napaghandaan ang pagdating mo sa buhay ko. Alam mo, ang daming tao rito sa bar ngayon. Baka gusto mong lumipat. Hanap tayo ng mas tahimik na lugar. Sa simbahan na ba ang tuloy natin? Sa hotel. Sa hotel? May alam akong hotel na nagsaserve ng masarap na sizzling spicy hotdog. Tara na. Andito na rin naman na tayo sa bar. Meron namang sizzling spicy hotdog dito. Subukan na muna natin dito. Only sizzling spicy hotdog dun sa hotel. Pumayag ka na. Tara. Hindi na ako nakahindi pa kay Timothy lalo na noong tinitigan niya ako. Hindi siya ganoon kagwapo pero dala siguro ng suot niyang polo nagmukha siyang artista para sa akin. Saka ang bango niya. Nalaman ko rin na isa pala siyang dentist at may maliit na negosyo. Di mas lalo tuloy siyang naging gwapo sa paningin ko. Habang nasa loob nga kami ng sasakyan niya, Papadudot ay panay ang hawak niya sa kamay ko. Hinalikan pa niya yon, Papadudot, kaya nga kinilig na rin ako kasi nire-respeto pa rin niya ako. Naipit kami saglit sa traffic at nakapagkwentuhan pa kami. Marami siyang tinanong tungkol sa akin. Yun ang unang beses na may nagkaroon ng interest sa buhay ko. Pagkatapos noon ay nag-imagine ako bigla ng buhay na kasama siya. Sabi ko ay willing na akong i-give up ang karir ko para lang maging housewife niya. Siyempre hindi ko sinabi yon sa kanya. Nang makarating na kami sa hotel ay nag-shower muna siya dahil feeling daw niya kumapit lahat ng usok sa kanya sa bar. Ako naman ay tumawag na sa front desk para umorder ng sizzling spicy hotdog at Virgin Rita. Nang matapos si Timothy, sa paliligo ay sa kanya ako tinabihang umupo sa gilid ng kama. Nahiya ako, Papadudot, dahil bagong ligo siya at medyo umatras pa ako. Ngumiti lang siya at sinabing walang kaso sa kanya kahit na hindi ako maligo. Kinilig ako roon. Pagkatapos ay hinalikan niya ako at ewan ko kung bakit mabilis akong nagpaubaya. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan na may nangyari na sa aming dalawa. Buong gabi ay magkayakap kaming dalawa. Pabangon-bangon lang kami para magpapak ng sizzling spicy hotdog. Sinabihan din niya akong manood ng TV at nakailang beses na may nangyari sa amin ng gabing yon. Kaya naman mabilis din akong nakatulog. Pagkagising ko ay umaga na. Mag-isa ko na lang sa kwarto, hinanap ko si Timothy pero nag-iwan na lamang siya ng note at sinabing hindi na niya ako ginising dahil may biglaan daw na appointment sa kanyang clinic. Sinabi niyang bayad na lahat ng in-order kong sizzling spicy hotdog at ang kwarto. Inengganyo pa niya akong umorder ng breakfast ko dahil nag-iwan siya ng 5,000 piso para sa akin. Papadudot, kinilig ako dahil may lalaking nagbigay sa akin ng pera. Pero nawala agad yon nang maalala kong hindi ko pala nakuha ang Facebook o cellphone number niya. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko muna pinaalam kay Osang ang nangyari. Umaasa ako magpaparamdam pa rin si Timothy at naghihintay lamang ako ng update kay Osang tungkol kay Timothy. Nakakahiya kasi kung ako yung magpapahabol or maghahabol, samantalang si Timothy naman itong mukhang interesado sa aming dalawa. Panay ang check ko sa cellphone at mabilis kong sinasagot kapag may tumatawag. Mabilis naman akong madismaya kapag nalaman kong mga rider lamang pala ito na nasa labas ng bahay para iabot ang parcel ko. Panay din ang check ko ng Facebook ko para i-check kung nag-send ng friend request si Timothy o kaya ay kung nag-PM na siya sa akin. Ginawa ko na rin public ang profile ko sa Facebook para mabilis malaman ni Timothy na ako yon. Kaya lang ay 2 linggo na ang nakakalipas pero wala pa rin. Kaya naman ako na lang ang naghanap kay Timothy sa Facebook. Lahat na ata ng may pangalang Timothy ay chinek ko na pero wala siya roon. Ang mysterious naman niya. Wala na akong ibang naging choice kundi ang sabihin na ang lahat kay Osang.
Total ay siya naman tong nagreto kay Timothy sa akin. Kaya malamang ay meron siyang alam tungkol sa kanya. Nakipagkita muna ako kay Osang sa parehas na bar kung saan niya ipinakilala sa akin si Timothy. Papasimplihin ko lang siya ng tungkol kay Timothy. Gusto ko talagang malaman kung bakit hindi na niya ako kinokontak. Nung una ay nakipag-tsikahan muna ako sa kanya. Nalaman ko na kababalik lamang niya from Singapore kaya kasama ang kanyang manliligaw. Nakaramdam naman ako ng pagkainggit. Nalaman ko rin na meron siyang bagong manliligaw at balak siyang idala sa Paris. Mapapasana all ka na lamang talaga kay Osang. Noong natapos na siyang magkwento, saka naman ako naglakas ng loob para magtanong tungkol kay Timothy. Nakatatlong virgin Rita ako bago ko binuksan ang topic tungkol sa pang-ghost sa akin ni Timothy Papadudut. Hayaan mo, kapag natuloy ang pagpunta namin sa Paris ng manliligaw ko, may pasalubong ka sa akin na bag. Yung katulad nung gamit ni Heart Evangelista. Ay, ang saya naman. So, kumusta pala si Timothy? Timothy? Yung nireto mo sa akin nung nakaraan? Ah, si Timothy. Wala akong balita sa kanya eh. Di ba kayo yung magkasama? Bakit sa akin ka nakiki-update? Kasi after naming mag-hotel. Nag-hotel na kayo? Ang bilis din naman pala ng galawan mo. Kung alam ko lang na i-ghost niya ako, sana hindi na ako nagpakaladkad sa kanya sa hotel. Hayaan mo na, mukhang nag-enjoy ka naman eh. Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy kaming dalawa. Hindi niya ako ginudge sa dami ng sizzling spicy hotdog na in-order ko. Tinuloy mo talagang sizzling spicy hotdog? Eh doon lumalakas ang loob ko kapag naaanghangan yung dila ko eh. Parang yun ang alak ko. Anyway, naglambingan kaming dalawa. May nangyari pa sa amin. Tapos nagkadal pa kami habang nanonood ng TV. Nakakakilig naman. Konti na lang, ako na yung magsasana all dito ah. Sige nga, magsasana all ka pa ba sa sitwasyon ko kapag nalaman mo na kinabukasan, bigla na lang nawala si Timothy? Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Hindi ka ginising? Hindi, napasarap ang tulog ko kasi nga nakarami ako ng sizzling spicy hotdog. Tapos nakarami rin kami sa, alam mo na. Pinagod mo siya, kaya ka siguro ginost. Alam mo may edad na yung tao tapos nakailang rounds pa kayo. Winasak mo sigurong tuhod niya, be. Pero bakit hindi man lang siya nagpaalam na aalis na siya? Tapos hindi ko man lang nakuha yung number at Facebook niya. Wala akong contact sa kanya. Kaya nga inaya kitang lumabas ngayon kasi gusto kong makibalita tungkol sa kanya. Nako, sa akin ka pa umasa hindi ko rin naman ka-close yung si Timothy. Wala naman ako masyadong alam sa kanya. Bakit mo ko nireto sa kanya? Parang pinahamak mo lang ako eh. Kakilala siya ng dating manliligaw ko. Tapos yung dating manliligaw ko na yun, brin ako na sa Facebook. Uripot kasi. Kaya sorry Rita, hindi kita matutulungang hanapin si Timothy. Akala ko naman siya na yung forever ko. Pwede namang mag-try na lang ulit sa iba. Parang ayoko na. Last na si Timothy. Huwag kang sumuko agad. Kung si Timothy nga nabighani mo ng sobra sa ganda mo, paano na lang yung ibang irereto ko sa'yo? Di hamak na maseryoso ang mga yon at may sinabi sa buhay. Gwapo na ba yung irereto mo? Ang importante rito, mukha silang mabait. Ewan ko, parang di mag-work ang reto sa akin. So, G ka pa sa irereto ko sa'yo? Kukunin ko ng number niya at sisiguraduhin kong mas maayos to kaysa kay Timothy. Hindi na ako i-ghost niyan ha? Hindi na. Ililibre kaya niya ako ng sizzling spicy hotdog. Baka punuin pa niya ng hotdog at sili ang ref mo. Husband material na tong next. Sure ako. Pinanghawakan ko ang salita ni Osang. May tiwala naman ako sa kanya lalo na noong sinabi niyang husband material na ang next na irereto niya sa akin. At para makabawi, nilibre niya ako ng kahit na anong pagkain. Nag-take out na rin ako para naman may makain ako kinabukasan. Nawala na rin kahit papaano ang sama ng loob ko kay Timothy dahil alam kong mapapalitan naman yon ni Osang na mas matino at hindi na manggo-ghost.
Yun naman kasi ang pinangako niya. Inaya ko kinabukasan ni Osang para magpasalon. Pinakulayan niya ang buhok ko at pinaayos ang kilay ko. Pagkatapos ay pina-foods pa niya ako at pina-facial treatment na rin. Nilibre niya ako para ma-relax ako at mawala na ng tuluyan si Timothy sa isipan ko. Effective naman yon lalo na nung nakita ko kung gaano ako kaganda. Malamang kapag nakita ulit ako ni Timothy ay babalakin pa niyang i-check-in ako. Siyempre hindi na ako papayag noon. Naka-move on ako sa kanya at ready na ako sa next. Makalipas nga ang ilang araw, nagbalik ako sa kondo ni Osang. Muli niya akong pinahiram ng maisusuot. Nasabi ko kasi sa kanya na wala talaga akong masyadong damit panlabas. Naintindihan naman niya at nakaramdam pa siya ng awa sa akin. Binigyan na rin niya ako ng mga napaglumaan niya. Masaya akong tinanggap ang mga yon at malaki talaga ang pasasalamat kong nag-cruise muli ang landas namin ni Osang. Dahil sa kanya ay umayos ang tingin ko sa sarili ko. Hindi ko na dinadown ang sarili ko at nabawasan na ang inggit na nararamdaman ko sa ibang tao. At nung sumapit na ang araw ng pagkikita namin ng bagong nireto sa akin ni Osang, halos hindi na ako mapakali. May takot pa rin na baka maulit lang ang nangyari pero inassure ako ni Osang na hindi na yon mangyayari. Dahil matinuraw si William. Ang bagong lalaki na nireto ni Osang para sa akin. Uy, halata ka ba sa'yo Relax ka lang kasi. Ang hirap mag-relax, lalo kapag na-trauma ka sa dating kadate mo. Iba na nga to. Move on ka na kay Timothy, okay? Hindi na natin siya pagbubuksan ng pinto kapag pumatok siya. Hindi na talaga. Ang pangit niya ha. Mas may itsura ng konti itong si William. Ay, sa wakas. At mas mayaman din at mas matalino kaysa kay Timothy. Bongga. Kaya lang, Okay, bumalik na naman ang kaba ko. hindi naman to masyadong malaking issue. Kaya lang mas matanda siya kay Timothy Bale, 55 years old na siya. Sige, G lang. Andito na tayo Nakatikim na rin naman ako ng 50 anyos. Ano ba naman yung titikim ulit ng mas matanda ron? Yan ang gusto ko sa'yo lumalaban. Oh, nandiyan na pala si William. Hello, Osang. Hi William, si Rita nga pala. Hi, William. Totoo palang sinabi mo, Osang. Na maganda ako? Sinabi niya ng dating nireto niya sa akin. Pero anong nangyari? Wala namang nagawa ang ganda ko sa pang-ghost niya. Pagpasensyahan mo na tong kaibigan ko, William. Matindi lang ang bubog dun sa nang ghost sa kanya. Pero okay na siya. Ready to mingle na. Di ba, Rita? Normal lang naman siguro matroma. Okay lang yan, Rita. Naiintindihan kita. May nang ghost din sa akin dati pero pinatawad ko na lang. Ang ikli ng buhay para magtanim pa ng galit. Tama! Kaya ikaw, Rita, wag mo nang diligan pa ang galit mo, ha? Para hindi na lumago. Maiksi ang buhay. Mas papaiksiin mo pa ang buhay mo kapag sasayangin mo lang tong si William. Sorry, William ha. Hayaan mo, itutubig ko lang to para ma-flush down na tong kabiteran ko. Total, mukhang nagkakamabutihan na kayo. Pwede na ba akong umalis? Maaga pa kasing flight ko bukas. Okay na kayo rito? Okay na okay. Ingatan mong kaibigan ko, William, ha? Mamahalin ang ganda niyan. Rita, tsikahin mo na lang ako pagbalik ko ng Pinas, ha? Bye and enjoy! Balita ko, mahilig ka raw sa sizzling spicy hotdog, sabi ni Osang. Pass na muna ako sa sizzling spicy hotdog. May hindi ako magandang experience dyan. Iba na lang ang papapakin ko. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Magsabi ka lang. Parang gusto ko naman ngayon ng sizzling spicy sisig. Mahilig ka sa sizzling, ha? Nagsisizzle din kasi ang alindog ko. Charot! Naniniwala naman ako. Nasa malayo pa lang ako kanina para ka nang nag-aapoy sa pagiging hot. Kayo talagang mga 50 anyos pataas na mga lalaki. Diha sana kayo sa pangbobola. Hindi ako nang bobola. Ina-appreciate ko lang ang ganda mo. Masama ba yun?
sa mga papuri ni William, ang hirap talagang maging marupok. Palibasa ay hindi ako palaging nakakatanggap ng papuri kaya kapag meron ay pinapatos ko na at hindi pinapalagpas pa. Nagkape lamang kami ni William at hindi raw siya umiinom ng alak. Dagdag points yon para sa akin. Alam kong seryoso na siya. Nagkwekwentuhan kaming dalawa at marami na rin akong nalaman sa kanya. May mga maliliit siyang negosyo at nagkaroon siya ng asawa pero nagkahiwalay na sila matagal na. Wala naman daw silang naging anak. Nakahinga ako ng maluwag sa mga nalaman ko. Kinakabahan kasi ako na baka sa edad niyang yon ay gawin lamang niya akong kabit. Natawa na lamang siya at sinabing wala siyang planong mangabit. Masyado raw siyang busy sa negosyo niya para magdagdag pa ng sakit ng ulo. Nakarami na ng punto si William sa akin. Lalo na nung inaya niya akong maglakad-lakad para magpababa ng kinain. Kung saan kami napadpad, nanakit na nga ang mga paa ko lalo't naka-heels pa nga ako noon. Sinabi ko sa kanya na uuwi muna ako para magpalit ng suot at tinatid naman niya ako pauwi sa bahay. Hinintay niya akong makapagpalit at noong lalabas na kaming muli ay sinabi niya sa akin na gusto raw niya akong makasama ng ilang araw. Masyado daw siyang excited na makilala ako. Kinilig ako roon. Sinabi niya na mag-check-in na lamang kami kahit 4 na araw lang. Nagmamadali na ako mag-impake at pagkatapos noon ay nagtungo na kami sa hotel na sinasabi niya. Aaminin kong may nangyari agad sa amin ni William. Sa unang beses na nagsama kami sa kwarto, hindi na rin ako nakapagpigil. Lalo't habang tumatagal ay gumagwapo siya sa paningin ko. Mas nakailang rounds kami ni William, mas marami kesa kay Timothy. Mas malakas pa nga ang tuhod ni William. Agad-agad ay nakalimutan ko papadudot ang pait ng panggughost ni Timothy. Dahil sa tulong na pagmamahal na pinaramdam sa akin ni William, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ilang gabi na nga kaming magkasama ni William sa hotel. Nag-sick leave ako sa trabaho para lang makasama siya. Mabuti na lang at may kalayuan ang trabaho ko sa hotel kaya hindi ako mahuhuli isa man sa mga katrabaho ko. Saka halos hindi na nga kami lumalabas ng hotel ni William. Mas gusto namin na magkasama lamang kami sa kama habang nanonood. Saka lang kami lumalabas ng kwarto kapag may bibilhin kami sa mga convenience store. Happy na ako noon, kesa naman i-ghost ako, papadudot. Maaga nga akong gumigising lagi para masiguradong hindi pa ako gino-ghost ni William. Hindi naman niya ginawa yon. Nakahinga tuloy ako ng maluwag at hindi pala talaga siya katulad ni Timothy. Mabuti na lamang talaga at ang sarap ulit magtiwala. Sa ika-4 at huling araw namin ay in-enjoy na namin ang mga huling oras namin sa hotel. Hinayaan ako ni William na mabusog sa sizzling spicy sisig at virgin Rita. Lahat ng gusto kong pagkain ay in-order ni William. Gusto talaga niya na maging komportable na rin siya sa akin. Yung tipong kahit wala akong ayos, ay panatag akong humaharap sa kanya. Lagi pa rin niyang sinasabi na ang ganda ko. Kaya mas nakakatulong yon para tumaas ang confidence ko. Kaya naman lumakas na rin ang loob ko na tanungin kung ano pa yung mga next na plano namin after noon. Nag-aayos na kami ng mga gamit namin, hinihintay na lang namin ang check-out time namin. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para mapalalim pa ang relasyon naming dalawa, papadudot. Nakita mo ba yung bagong post ni Osang sa Facebook? Wala akong Facebook eh. Ano ba yan? Sige, kahit mag-texta na lang tayo. Okay lang naman. Masipag naman akong mag-text. Ano bang meron sa post ni Osang? Nasa Paris siya ngayon, di ba? Ang dami niyang ganap. Ang ganda pala talaga ron.
Oo. Maganda ron. Nakapunta ka na? Isang beses lang. Uy, isama mo naman ako next time. Ipasyal mo naman ako roon. Pero syempre, mahal nga naman doon. Masyado lang akong ambisyosa. Kahit sa La Union na lang tayo mamasyal, okay na ako ron. Hindi pa kailangan ng passport. Maganda rin sa La Union. Mag-beach tayo, saka masarap magkape ron, lalo kapag sunset. Ano, G tayo? Nako, hindi kasi ako mahilig sa beach eh. Sa bundok kaya? Gusto mo mag-Baguio? Masarap magyakapan doon kasi malamig. Magkape tayo ron habang nagyayakapan. Umay na ako sa Baguio eh. Lagi kami ron pag may mga seminar. Sama mo naman ako kapag may seminar ka ulit doon, ha? Para ako naman yung maka-experience ng umay sa Baguio. Tapos na ba yung pag-eempake mo? Konti na lang, yung nasa banyo na lang. Kunin mo na para matapos na. Patuyuin ko lang saglit. Panty lang naman yung nilaban ko, saka mahaba pa naman ang oras bagong check-out time natin. Kwentuhan muna tayo. Bala ko sanang umalis before ang checkout natin eh. Sayang naman. Hintayin na lang natin hanggang check-out, ha? Sayang naman kung hindi natin masusulit tong binayad mo rito sa hotel. Umay na rin kasi ako sa hotel. Paano naman ako? Bihira ako makaranas mag-hotel. Pagbigyan mo na ako, please. O sige na nga. Yay! Alam mo, may magandang hotel akong nakita. Shala yun, pero alam kong afford mo. Baka pwedeng next time dun tayo. Send ko sa'yo yung link. Next time? Oo, kapag nagkita ulit tayo. Sige. Tignan natin. O kaya, magstay na lang tayo sa bahay mo. Para mas makilala pa kita. Saka mas tipid, di ba? Tapusin mo na yung ine-empake mo. Mabilis lang ang oras. Alam mo, nakakahalata na ako sa'yo. Ano naman nakahalata mo? Parang wala ka namang ganang magplano ng mga next nating gagawin eh. Para saan pa? Anong para saan pa? Alam mo, tapusin mo na talaga yung pag-iempake mo. Kailangan ko na talagang umalis. Eto ang tip mo. Dinagdagan ko pa ng 1K yan, ha? Tip? Para sa 4 na araw natin na magkasama. Bakit mo ko bibigyan ng tip sa date natin? Hindi klaro sa itong setup natin. Anong setup? Kaya naman pala ang lakas ng loob mo magplano na next natin gagawin. Ay, binayaran ko ang manager mo si Osang para mailabas ka ng ilang araw. Hindi ko manager si Osang. Kaibigan ko siya. Sabi mo eh. O ano na? Kukunin mo ba tong tip o hindi? Papadudod para akong nanliit habang pilit na inaabot ni William ang ilang libong piso sa palad ko. Hindi ko yun tinanggap pero iniwan na lamang niya sa ibabaw ng kama para kunin ko kapag natauhan na raw ako. Pagkatapos noon ay nagmadali na siyang lumabas ng kwarto para umalis na. Naiwan naman ako mag-isa sa hotel tulad ng nangyari sa amin ni Timothy. Doon ko naisip na ganon din kaya ang ginawa ni Timothy. Naging babaeng bayaran ba ako sa kanya nang hindi ko nalalaman. Kaya ba nagmamadali na siyang umalis kinabukasan at hindi na nagpaalam sa akin? Benenta ba talaga ako ni Osang? Naiyak na lamang ako habang pinagmamasdan ng ilang libong pisong nasa ibabaw ng kama. Totoong nakakatuksong kunin yon, Papadudot, para ipangtapal sa dignidad ko. Pero Papadudot, meron akong ibang mas nararamdaman noong araw na yon. Galit. Galit para kay Osang. Binugaw niya ako nang hindi ko nalalaman. Hindi ko sinabi kay Osang ang tungkol sa mga nalaman ko, Papadudot. Hinintay ko muna siyang makabalik ng Pinas bago ko siya kumprontahin. Panayang check ko ng update sa Facebook niya para malaman kung pabalik na nga ba siya. Ilang araw din ang tinis kong hintayin bago umuwi si Osang. Minessage ko siya kaagad at nakipagkita ako sa kanya. Hindi naman ata nakahalata si Osang. Pumayag siyang makipagkita sa akin sa bar kung saan niya ako laging inihaharap
sa mga nirereto niya sa akin. Nanginginig ako noon, Papa Dudut, habang papalapit sa kanya. Gusto ko na siyang sabunutan noon pero gusto ko siyang mismo ang umamin sa mga panggagamit niya sa akin. Nang makita niya ako ay sinalubong niya ako at saka bineso. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ko. Inisip niyang gutom lamang ako o kaya naman inorderan niya ako ng makakain. Tahimik lamang ako noon at nakamasid sa kanya habang nagkikwento siya sa mga nangyari sa kanya sa Paris, Papa Dudut. Gusto ko na nga mag-TNT sa Paris. Ang ganda kasi talaga at feeling ko rin papalaga mga outfit ko. Pasensya na pala kung hindi kita nabilan ng baga. Nagmamadali na kasi kaming umuwi nung manliligaw ko. May mga hahabulin pa raw siyang meeting sa work. Sana all may manliligaw. Hindi ba nag-workout yun sa inyo ni William? Hindi eh. Hindi. Sayang. Pero hayaan mo, marami pang isda sa karagatan. Makakabingwit din tayo ng pang sushi mo. Ready ka na ba sa next na irereto ko? Irereto o ibubugaw? Haha? Anong sinasabi mo dyan? Inamin sa akin ni William na binugaw mo ko sa kanya. Ginawa mo akong babaeng bayaran. Isa kang bugaw. Well, yeah. At proud ka pa? Sa itong pinagkakakitaan ko eh. Pati ba kay Timothy binugaw mo ko sa kanya? Nakakainis kasi yung si Timothy. Sabi ko naman sa kanya, wag aalis agad nang hindi nagpapaalam sa'yo para hindi sumama ang loob mo. Wala nang mas magpapasama pa ng loob ko sa ginawa mo ngayon sa akin. Pero nag-enjoy ka naman, diba? Tsaka nag-promise sila na magbibigay sila sa'yo ng tip. Pati nga sa pagkain, tiba-tiba ka eh. Lahat ng maaanghang sa menu, in-order mo, girl. Binenta mo ko, Osang. Mali yun. Kung gusto mo, kunin mo ang kalahati ng binayad sa akin ni na Timothy at William para fair. Anong fair dun? Binenta mo ko, Osang. Binenta mo ko nang hindi ko alam. Nakikinig ka ba? Kasi alam kong hindi ka papayag. Talaga? Kalimutan na lang natin ang nakaraan. Magsimula ulit tayo. Ang kapal naman ang mukha mo para maisip na may masisimulan pa ulit tayong bago. Hindi mo kasi alam kung gaano kalaki ang kitaan sa ganitong kalakaran eh. Kung papayag ka maging manager ako. Wow! Makinig ka muna. Alam kong hindi maganda tong simula natin, kaya pwede pa natin tong ayusin. Wala nang aayusin, Osang. Sinira mo na lahat. Lagi ka nagsasana all sa buhay ko, di ba? Ayaw mo bang sila naman ang magsana all sa buhay mo? Di ba dati nakwento mo na sawa ka na sa trabaho mo? Wala akong sinasabing ganyan. Baka nga inassume ko lang yon. Pero girl naman, mukha kang haggard nung una kitang nakita. Tapos nung nadiligan ka na ng mga customer at inabutan ka pa ng tip, ang ganda mo na kaya bigla. Saan papunta ang usapan na to, Osang? Ang gusto ko lang puntuhin, baka gusto mong ituloy na to. May kadate ka na, may pera ka pa. Hindi ganito ang klase ng date na gusto ko. Sa simula aayawan mo talaga, pero kapag naranasan mo na kung paano gastusan ng mga lalaki, ang sarap kaya sa pakiramdam. Baka ikaw lang. Oh, come on, Rita. Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka nag-enjoy habang naglulustay sa'yo ng pera sina Timothy at William. Hindi makatarungan tong ginawa mo sa akin. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Huwag na tayo magplastikan. Ako lang to, Rita. Pwede ka magpakatotoo. Ang saya, di ba? Asawa ang hanap ko, Osang. At pwede mo yung mahanap sa trabahong to. Basta masipag ka lang mag-book at malay mo, isang araw, may mapaibig ka. Kung alam mo lang kung ilang prosti nang naging housewife ngayon dahil sa trabaho na to. Mayamang housewife, ha? Ikaw din. Pag-isipan mo. Natahimik ako sa huling sinabi ni Osang, Papa Dudut. Totoo nga kaya na pwede ko ring ma-experience na maging housewife kung sa dadaanan ko ang pagpoprosti. Napansin ni Osang ang pagdadalawang isip ko at kinuha niya ang oportunidad na yon, kaya mas gagawin niya ang lahat para makumbinsi ako. Nilabas niya ang tablet niya at ipinakita niya ang iba't ibang mga prosti na nagkaroon na ng asawa dahil sa trabaho nila. Nagsana all ulit ako. Nainggit akong muli, higit sa pera gusto ko talagang makapag-asawa. Nahirapan akong maghanap
ng mapapangasawa nung una pero pwede palang maging posible yon basta tsatsagain ko ang pagpoprosti. Lalo nga't malaki ang bayad dito. Di hamak na mas malaki kesa sa sinasahod ko. Hawak ko pa ang oras ko. Magagamit ko rin ang pera na yon para magpaganda. Mas lalo ako magkakaroon ng chance para makilala ang forever ko. Hindi ako umiimik kay Osang noon. Tinatansya ko pa rin ang magiging desisyon ko. Maya-maya ay dumating ang bagong kadate ni Osang. Sinundo na siya para mag-staycation daw sa Tagaytay. Nagsana all na naman ako. Bago umalis si Osang ay binulungan niya ako at sinabing hihintay niya ang sagot ko dahil meron na raw siyang bagong irereto sa akin at malaki ang bayad. Porsyento na lang daw ang ibibigay ko sa kanya. Doon ako mas lalong naguluhan. Lalo na noong inabutan niya ako ng ilang libong piso at saka nagmamadali na siyang umalis para sa bagong kadate niya. Naiwan ako mag-isa sa bar at pinag-iisipan ang susunod kong hakbang. Ano ba sa tingin ninyo ang dapat kong gawin? Sana ay magawa ninyo akong tulungan sa problemang kinakaharap ko sa ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng inyong #1 radio station. Hanggang sa muli, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rita. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1